At tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw sa pagsasyam sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama. Sa misang ito, hilingin natin sa ating mahal na ina ang kanyang pamamatnubay at ipag-adya sa lahat ng masama, upang manatili tayo sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Abraham Pinuela, MJ. Magsitayo po ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Simulan natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag nami mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya?
Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos.
Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang kilala silang lahat at nasabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang araw na lang ay kapistahan na ng Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus. Masaya ako na naimbitahan ako ni Father Sammy na makamisa dito sa inyo. Dahil ako po ay nanggaling sa Tangos Mission Station at almost magkaedad tayo bilang mission station. Nung itinatag ito noong 2017, nauna kayo ng mga ilang buwan at kami na may tinatag noong Oktubre 2017. So magkaroon din kami ng aming 7th year anniversary sa October 17. At nung pagsimula ng mission station namin, andoon ako bilang seminarista na exposed sa laylayan doon sa Tangos. At dito sa inyong napakagandang chapel, Quasay Paris na po ito, ano? Hindi pa? O siguro naghahanda na rin kayong magiging Quasay Paris. Gayon din ang hamon ng Mahal na Obispo sa amin sa Tangos Mission Station
at pangalanan naming San Andres Mission Station na sa buwan na ito. Marami akong naririnig tungkol sa inyo kapag kami mag-meeting ni Father Sammy kasama na mga mission chaplains sa iba't ibang lugar dito sa Diocese of Caloocan. At kanina, habang parating ako, ay tinitingnan ko kayong lahat. Sabi ko, tama nga, ang lahat naman kinukwento ni Father Sammy. Ang una kong na-observe sa inyo ay ang lakas ng inyong pananampalataya at puno ang inyong simbahan, ang inyong kapilya sa mga araw ng nobenaryo, and I suppose sa inyong mga lingguhang misa at iba pang selebrasyon ay marami kayo. Palakpakan natin ang Diyos doon. Yan lamang ay isang senyales na nagpapahiwatig na inyong sinasabuhay ang hamon ng Ebanghelyo na mapalago natin ang ating pananampalataya at paniwala sa Panginoon sa gabay ng ating mahal na Inang Maria. Tiningnan ko ang naka-assign sa akin na tema sa pang-5 araw. Ang banal na puso ni Jesus, berhen ng banal na puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama. Kung tingnan ninyo sa ating nabasang Ebanghelyo sa araw na ito, iwan ko ba kung pinili ninyo ito sa nobenaryo ninyo o sa babasahin ito sa araw talaga na ito, ito'y nagsasaad ng mga masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus, pinupuksa ni Jesus. Sa ating Ebanghelyo, pinapakita sa sinulat ni San Lucas ang kapangyarihan ng Panginoon na mangigibabaw sa lahat. At walang masama na mangibabaw kung tayo'y nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Unang punto, pagtiwala sa Panginoon. Ang mahal na Inang Maria, ang kanyang papel sa ating kaligtasan ay nailathala dahil dito sa magawa mismo ng kanyang anak. Siya ay nagtitiwala sa kanyang anak. May mga ibang eheliyong nagsasabi na nung mga kapanahunan na wala ng bino ang mga bisita, kanyang na-request ang kanyang anak. Hindi pa sana panahon yon, pero nakinig ang Panginoon sa kanyang ina. Maganda, napakaganda ng isang uri ng kaugnayan ng anak sa kanyang ina. Na kung ano man ang pangailangan ng kanyang ina, hindi lang personal na pangailangan ni Maria yon, kundi ng mga tao sa kasal. Pero kanyang pinakiusap sa kanyang anak, andoon ang awa at habag ng ina, doon din mismo ang awa at habag ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag mananalig tayo sa ating Panginoon at humihingi tayo ng gabay sa ating mahal na ina, itong katapatan na ito na nagpapalago ng ating pananampalataya ay sadyang bubunga ng kagandahan. Amen? Pangalawa, ang papel ng mahal na Inang Maria sa ating kaligtasan ay napakalaki. Bagkos hindi inisip ng mahal na ina ang kanyang sarili, kundi mismo kung ano ang kagustuhan ng kanyang anak. Pinapakita ng ating mahal na Inang Maria na lahat tayo dinadala niya na dumulog sa Panginoong Diyos. Ang papel ng mahal na Inang Maria sa ating kaligtasan, hindi siya ang ating tagapagligtas, kundi siyang tagapamagitan, intercessor, na humihiling sa Panginoon para mapakinggan ang ating lahat na mga panalangin. Alam niyo, bago ako bumalik ng seminaryo, lumabas po ako ng almost 17 taon, 18 taon bago ako bumalik ng seminaryo. Nagturo ako, tapos ng 13 taon at pumunta sa Brazil at nagpakadalubhasa sa psychotherapy, sa psikolohiya. Ang aking mga kliyente sa misyon doon sa Brazil
ay ang pagtulong sa mga mamamatay tao, mga drug addict, serial killers, at mga prostitutes. Yan ang aking naging ministry. Akala ko hindi na ako magpari noon. So ito ang in-embrace kong gawain, ang pagtulong sa mga masasama. Tingnan natin mga kapatid. Minsan kasi sa pantaong tingin natin, ang akala natin sa mga tao kapag malulong na sa kasamaan, masadlak sa kasamaan, ay wala ng pag-asa. Pero hindi. Ang pinapakita ng mahal na Panginoon sa atin at sa tulong ng mahal na Inang Maria, kapag bigyan natin ng pagkakataon ang mga masasamang tao sa ating lipunan, sila'y may pag-asang magbago. Amen? Alam nyo ba, itong mga mamatay tao na ito, itong mga drug addict, itong mga nagbibinta ng laman na aking natulungan sa Brazil at dito sa Pilipinas, ang sentro ng buhay nila nung sila'y magdesisyon na magbago ay ang ating mahal na Inang Maria. Palakpakan natin ating mahal na Inang Maria. Imbes na isipin nilang magpatay, imbes na isipin nilang magsigarilyo o mag-take ng mga iba't ibang uri ng droga o magnakaw o kung ano pa o magbenta ng laman, rosaryo ang kanilang hinahawakan. Sa psychology, tinatawag natin itong behavior modification. Yan ang mga panimula ng mga pagbabago ng isang tao. Kailangan may gawain tayo na maganda at nagpapaganda sa ating kalusugan, physical man yan o mental, much more sa ating kalusugang spiritual. Kaya sa unti-unti, sa kada buwan na amin silang sinusubaybayan, tama nga, kapag ang masamang tao iwaksi ang kasamaan at dumulog sa mahal na Inang Maria para ilapit sa kanyang anak, ang pagbabago ng taong makasalanan ay buong-buo. Amen? Pero minsan, warning ito sa atin mga kapatid, itong mga taong menace in our society, yung mga masasama, nagbago na, pero bakit sila bumabalik? Dahil ang mga taong nasa paligid nila, ang mga taong sanang magmahal sa kanila, imbes na i-accept at i-recognize ang kanilang pagbabago, ay sila pa mismong naghuhusga at hindi tumatanggap sa kanila. Amen? Ibig sabihin, ang hamon sa atin ay kapag mabigyan natin ang tao ng pagkakataong magbago at alam na natin kanyang iwinaksi ang kasamaan sa kanyang buhay, tayo rin ay may katungkulan. We have the social responsibility to help the person heal and recover. Amen? Yan ang hamon sa atin ng mahal na Inang Maria at ng Panginoong Hesukristo. Dito sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng pagbabago ng tao, pagwaksi o pagpuksa ng kasamaan ay nasa Diyos. Pero binibigyan rin tayo ng Panginoon ng biyaya upang maging instrumento ng pagbabago ng ating kapwa-tao. Amen? At kung ang ating buhay, ang sentro, pangatlong punto, ang sentro ng ating buhay ay ang Panginoon, lahat ng ating gawain ay kabutihan at kagandahang loob. Amen? Isang patutuo. Ako mismo nung nakita ko itong mga pagbabago, noon kasi dumaan din ako sa kapanahunan ng aking, my youthful years. Hindi ako naniwala sa milagro. Pero nakita ko yung mga taong masasama. Pero nagbago, doon ako unti-unting nabuksan ang aking paningin na kapag ang Diyos na ang magsagawa sa buhay nating mga tao, walang napakalaking kasalanan na hindi pwedeng mapatawad ng Diyos. At walang napakalaking kasalanan na pwedeng maglugmok sa tao sa kadiliman dahil ang pagmamahal ng Diyos ay walang humpay, walang kondisyon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos doon. Sa araw na ito, sa pagninilay natin sa tema na Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama,
Tingnan natin, bago tayo iadya sa lahat ng masama ng mahal na Inang Maria, pinapakita niya muna sa atin ang habag at awa, mercy and compassion, na mismo ang kabanal-banala na puso ni Jesus. He is the Lord of mercy and compassion. Amen? Kaya kung ano ang pinapakita ng Diyos, ng Panginoon natin, siya rin mismo ang sinabuhay ng ating mahal na Ina para tayo maiakay, madala sa tamang landasin. Napakaganda ang tema sa araw na ito, mga kapatid. Pero, nangailangan din ito ng ating pagtugon. Dahil, kung ayaw nating magbago, kung ayaw ng taong magbago, walang magagawa ang tao sa mundo, kundi kasamaan pa rin. Ang kaakibat na kwentong ito, bago ako bumalik dito sa Pilipinas, ni-hold up kami ng mga hold-uppers doon sa Brazil. Ilang metro lamang ang distansya sa chapel kung saan kami tumutulong sa mga pari, mga madre at mga obispo at mga mamamatay tao at mga durugista na gustong magbago. Hinold up kami at muntik na kaming pinatay at ako'y hinampas ng baril sa aking dibdib sa kanan. At ito'y lumubo. Isang linggo kaming na-trauma. Kaming mga psychologist at psychotherapist na tumutulong sa mga taong may trauma. Kami mismo ang na-trauma at nanginginig ang aming tuhod papunta sa chapel kung saan kami tumutulong sa mga religyoso at mga pari at mga obispo. Alam nyo, sabi ko ayaw ko nang magmahal. Ayaw ko nang tumulong. Tama na. Bakit ba? Tumutulong ako, ginawan din ako ng kasamaan. Pero alam niyo mga kapatid, napagtanto ko, ang mga taong gustong magbago, napakalaki ang tsansang magbago sila kapag bigyan natin sila ng tsansa. Pero yung mga taong pumapatay sa daan, nang hold up at nagnanakaw, ito sila mga taong hindi pa handa sa pagbabago. Kaya nung narealize ko yon, pinatawad ko rin sila. Nung nagpatawad ako, doon din napawi ang aking trauma. 6 kami. 3 Brazilian, 3 Filipino. Nawala ang aming trauma dahil kami nagpatawad din. At sabi ko, buti na lang, nasa kanang dibdib ko, inihampas ng hold-upper ang kanyang baril. Kung sa kaliwa ko yon, nasira ang aking puso. Nako, hindi na talaga ako magmahal. Buti na lang, hindi nasira ang puso ko. Bumalik. Bumalik ako manalangin sa mahal na Ina at sa kabanal-banalang puso ni Jesus dahil kung ang paningin lang natin yung mga taong tingnan natin, walang pag-asa sa ating pagkatao ang magbigay tsansa sa pagbabago ng ibang tao. Amen? Pero kapag lumalago tayo sa pananampalataya, kagaya ng pananampalataya ng mahal na Ina na nagbago ng sanlibutan ang mukha ng mundo sa ating pagkatao, sa Kanya tayo inihango ng Panginoon na baguhin ang mundo. At malasap natin ang Kanyang pagpapatawad. Kaya nung na-realize ko yon, na-realize ko ang Panginoon talaga sadyang mapaglaro minsan, pero kailangan handa rin tayong tumugon sa Kanyang mga biyayang binibigay sa atin at mapagkakataong magbago. Panalangin natin mga kapatid, sa kapistahan ninyo, sa bawat araw ng nobenang ito, at sa pang-araw-araw na buhay ninyong nagpapalago ng inyong pananampalataya dito sa mission station na ito, nawa kayo, tayong lahat, ay maging instrumento ng awa at habag ng Panginoon na mismong pinapakita ng mahal na Ina para ang lahat ng mga masama ay maiwaksi natin at maiadya tayo ng mahal na Ina sa lahat ng mga kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang na kapagpapagaling. Kaya isa ng mahal na Ina, manalangin tayo ng buong pananalig. Ang inyong tugon, Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria,
dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nawa ay buong sigasig tayong manalangin kay Maria upang huwag tayong madaig ng tukso. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubos na tumatangkilik sa ating pamayanan, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay patuloy silang maglingkod ng may kababaang loob at maging mga tapat na lingkod ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin. Sa iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria, na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Sumaing namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maiiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami, sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami, sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus,
Magsiupo po tayo. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang Mother of Perpetual Help Chapel. Bukas po ang susunod na sponsor ay ang Kapilya ng San Pedro Calungsod at St. Clair. Pasalamatan din natin ang mga family sponsors, ganun din ang ating mga hermano at hermana mayor sa gabi na ito na sina Juan Jose Jr. and Maria Cleofe Sicuana and family, Mr. and Mrs. Nestor and Soledad Mangahas and family, Suzette Omega and family. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Abraham Pinuela, MJ. Ilang paalala at paanyaya po. Sa darating na September 8, 2024 ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. At kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang pagpaparangal sa ating Birheng Maria, ay atin pong ginaganap ang pagsasyam o pagnodobena sa Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Sa bawat araw ng nobena, ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsors, hermana at hermano mayor. Nawa po ay ating suportahan ang mga gawain na ito. Bukas, September 4, 2024, Miyerkules, ang oras ng ating pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. At bukas din po ay ating gaganapin ang Mr. and Mrs. Mission Station. Sa September 7, 2024, Sabado, ay ang bisperas o ika-9 na araw ng Misa Nobena. Ang pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang tagapagdiwang po sa araw na ito ay si Most Reverend Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Diocese of Caloocan. Sa September 8, 2024 ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap na ika-9 at kalahati ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos ng misa ay ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit ng ika-1 at kalahati ng hapon ay atin namang uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon ay atin namang gaganapin ang Bingo for a Cause at Paraffol at susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayo mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle tickets ay pamimigay sa mga magsisimba sa ating mga nobina misa at ito ay iraraffle sa araw ng kapistahan. Paalala po na pagkatapos ng misa ay inyo pong ihulog ang mga raffle ticket sa box sa entrance ng ating simbahan. Maraming salamat po. Ngayon po ay aming inaanyayahan si Reverend Father Abraham Pinuela para sa pagbibigay ng Certificate of Appreciation and Token mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Reverend Father Abraham Pinuela, MJ, in recognition of your dedicated service and spiritual leadership as the presiding priest during the Eucharist of our Novena Mass
on the occasion of our 7th Foundation Day and Patronal Fiesta of Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, located at Baisa Road, Baisa, Caloocan City, given this 3rd day of September 2024 at the Sacred Heart Mission Station, Baisa Road, Baisa, Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Signed, Reverend Father Samuel S. Patriarca, MSc, Chaplain. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.